Ang Hiwagan G72 Oras. Paano nagbago ang buhay ng isang pamilya sa Pilipinas? Inakala niyang ang Amerika ang #1 sa mundo. Isang flight attendant ng isang American airline na nakapaglakbay na sa 20 bansa sa loob ng 15 taon ay napaluhod sa sahig ng pasilyo ng isang ospital sa Pilipinas. Ito ay dahil sa isang resibo na mahigpit niyang hawak. Ang puso ng kanyang 8 taong gulang na anak ay unti-unting humihinto. Ang sagot mula sa pinakamahuhusay na ospital sa Amerika ay malupit. 2 taon ang waiting period para sa operasyon. Tanging Diyos lang ang nakakaalam kung makakaabot pa ang kanyang anak sa panahong iyon. Siya, na laging ipinagmamalaki na walang lugar sa mundo na mas hihigit pa sa Amerika, ay biglang naglaho ang kayabangan. Ngunit isang salita mula sa isang doktor na Pilipino ang gumulantang at bumago sa kanyang 15 taong paniniwala. 3 araw. Kaya naming gawin ang operasyon pagkatapos ng 3 araw. 2 taon at 3 araw. 730 araw at 72 oras. Ang pagkakaiba sa mga numerong ito ang nagpabago sa kapalaran ng isang bata. Nang kumpirmahin niya na ang halaga ng operasyon ay 10% lamang ng presyo sa Amerika, umagos mula sa kanyang mga mata ang luha ng 15 taong pagmamataas. Ang flight attendant na tumitingin sa mundo mula sa himpapawid, naniniwalang alam niya ang lahat. Bakit kaya niya tinanggal ang uniforme ng American Airline? Saan na ngayon masayang tumatakbo ang kanyang anak? Ngayon, isisiwalat namin ang lahat ng talaan ng 72 oras na iyon. Samahan niyo kami hanggang sa dulo. Ang inyong subscribe at like ay malaking tulong sa paggawa ng video na ito. Kumusta? Ako si Marisa Risa De Leon. Ako ay 35 taong gulang ngayong taon. Ipinanganak at lumaki ako sa New York, Amerika. Nagtrabaho ako bilang flight attendant sa isang American Airline sa loob ng 15 taon. Nakapaglakbay na ako sa mahigit 50 bansa. Ang mga skyscraper ng New York, ang ginintuang disyerto ng Dubai, ang mga neon sign ng Tokyo, lahat ng ito ay nakita ko na. Ngunit sa tuwing lalapag ang eroplano sa airport ng New York, pareho lang ang naiisip ko. Amerika talaga ang no more. Mayabang ba ako? Hindi. Naniniwala ako na iyon ang katotohanan. Ang Amerika ang pinakamalaking ekonomiya sa mundo. Ang sistema ng kalusugan ay may pinakamataas na pamantayan sa mundo at ang antas ng edukasyon ay hindi na kailangang pag-usapan. Ang malinis na hangin ng bansa ng kalayaan, ang cutting-edge na teknolohiya, isang lugar ng mga pangarap na dinarayo ng mga tao mula sa buong mundo. Inakala ko na dahil ipinanganak ako sa bansang ito, nanalo na ako sa lottery ng buhay. Naniniwala ako na ang aking anak, si Emmy, ay nagmana ng swerteng iyon. Si Emmy ay 8 taong gulang. Isa siyang tipikal na Amerikanong bata na may blonde na buhok at asul na mata. Ako ay isang single mother. Naghiwalay kami ng ama ni Emmy noong 2 taong gulang pa lamang siya. Hindi mahalaga ang dahilan ng diborsyo. Ang mahalaga ay ako na lang mag-isa ang nagpalaki kay Emmy mula noon. Hindi iyon madali. Hindi regular ang iskediul ng isang flight attendant. Mga flight sa umaga, gabi, at pakikipaglaban sa jet lag. Malaki ang naitulong ng aking ina. Maraming beses na ako ay nasa himpapawid ng New York habang si Emmy ay nasa eskwela. Gayunpaman, ginawa ko ang aking makakaya. Gusto kong ibigay kay Emmy ang pinakamaganda lamang. Pinag-aral ko siya sa isang international school sa New York. Ang tuition fee ay 40,000 bawat taon, humigit kumulang 2.2 milyon. Mahal, ngunit nakayanan ko namang bayaran. Ang suweldo ng isang flight attendant sa isang American Airline ay maganda, lalo na kung 15 taon ka nang nagtatrabaho. Si Emmy ay masayahing bata, sikat sa klase, at mataas ang mga marka. Mahusay siya sa math. Sabi ng kanyang guro, si Emmy ay mahusay sa logical thinking. Naisip ko sa aking sarili. Tama, anak ko talaga. Ngunit noong nakaraang tagsibol, may nagsimulang kakaiba. Madalas mapagod si Emmy. Pag-uwi niya mula sa eskwela, agad siyang hihiga sa sofa at matutulog. Noong una, inakala ko na growth spurt lang iyon. Bata pa ako, matulog din ako ng madalas. Ngunit unti-unti, lumala ito. Madali siyang hingalin pagkatapos tumakbo ng kaunti sa oras ng P.E. Nagiging maputla ang kanyang mukha at minsan
ay nagiging asul ang kanyang labi. Tumawag ang homeroom teacher niya, Risa, nahimatay si Emmy sa playground kanina. Baka kailangan nating ipa-check up siya sa ospital. Ako ay nasa flight. Pabalik ng New York mula sa London. Nang matanggap ko ang tawag na iyon sa eroplano, parang kinabahan ang aking puso. Pagkalapag, agad akong nagpunta sa ospital. Inabot ng 1 linggo bago lumabas ang resulta ng pagsusuri. Ang sistema ng kalusugan ng Amerika ay tumpak, ngunit ang mga proseso ay masusing-masusi. Halos hindi ako natulog sa loob ng 1 linggo. Kinansela ko ang lahat ng aking flight schedule. Sabi ni Emmy, "Okay lang ako ma. Hindi ito malala, ngunit balisa ako. Siguro iyon ang mother's intuition." Ang pediatric cardiologist sa New York University Hospital ay si Dr. Peterson. Habang itinuturo ni Dr. Peterson ang monitor, dahan-dahan niyang ipinaliwanag, si Emmy ay may variant ng tetralogy of Fallot, isa sa mga congenital heart diseases. Karaniwang nadidiskubre ang tipikal na TOF pagkapanganak, ngunit dahil banayad ang symptoms ni Emmy, hindi ito nadiskubre hanggang ngayon. Hindi ako pamilyar sa mga medical term, kaya nagtanong ako, "Malubha ba iyon?" Sandaling natahimik si Dr. Peterson. Ang katahimikan na iyon ang sagot. Kailangan ng operasyon, heart repair surgery. Mataas naman ang success rate, 95% pataas. Gumaan ang pakiramdam ko, 95% ay halos sigurado na. Ngunit ang sumunod niyang sinabi ang nagpabagsak sa akin. Subalit, napakahaba ng waiting list ng mga bata na kailangan ng operasyon sa puso dito sa ospital. Dahil hindi emergency surgery ang kaso ni Emmy, kailangan siyang pumila sa general waiting list. Ang kasalukuyang tantiyang tagal ng paghihintay ay humigit kumulang 10 hanggang 14 na buwan, 10 hanggang 14 na buwan, 1 taon at kalahati hanggang 2 taon. Hindi ako makapaniwala, ang Amerika, ang perpektong Amerika, ay magpapatagal ng 2 taon para sa operasyon sa puso ng isang 8 taong gulang na bata? Humingi ng paumanhin si Dr. Peterson. Sinabi niya na magaling ang sistema ng kalusugan ng Amerika. Ngunit dahil lahat ay gusto ang pinakamahusay na serbisyong medikal, humahaba ang oras ng paghihintay. Kulang daw ang mga pediatric cardiologist at ang pag-assign ng mga operating room ay ayon sa pila. Nagtanong ako, okay lang ba siya sa loob ng 2 taon na ito? Sumagot si Dr. Peterson, kung mamumuhay siya ng matatag, sa karamihan ng kaso ay magiging okay, subalit kailangan niyang iwasan ang matinding ehersisyo, magpa-check up ng regular, at kung sakaling lumala ang kondisyon niya, maaari siyang ilipat sa emergency surgery list, paglala ng kondisyon. Alam ko ang ibig sabihin ng mga salitang iyon. Kung lumala ang kanyang kalagayan at nasa panganib ang kanyang buhay, saka lang sila magmamadaling operahan siya? Anong klasing sistema ng kalusugan iyon? Umuwi ako at umiyak magdamag. Tulog na si Emmy. Habang tinitingnan ko ang mapayapang mukha ng aking anak, naisip ko, makakayanan kaya ng batang ito ang 2 taon? Hindi makakatakbo sa eskwela, hiwalay sa mga kaibigan tuwing PE, laging kailangang mag-ingat? Naniniwala ako sa sistema ng Amerika. Hindi, nabulag ako sa paniniwala. Ang Amerika ang may pinakamataas na healthcare spending per capita sa mundo. Malaking halaga ang binabayaran ko sa health insurance buwan-buwan. Nagbabayad ako ng ganoon kamahal na insurance, pero ipaghihintay nila ng 2 taon ang operasyon ng anak ko? Naghanap ako ng ibang paraan. Paano kung sa Europa, sa Canada? Nag-search ako sa internet, nag-email sa mga ospital, at tumawag. Magkatulad ang mga sagot. Ang mga dayuhang pasyente ay maaaring mas matagal maghintay kaysa sa mga mamamayan dahil hindi sakop ng insurance, ang halaga ay magiging astronomikal. Sa isang ospital sa Europa, 10 buwan ang paghihintay at ang tantiyang halaga ay mahigit 12 milyon. Paano naman sa mga sikat na ospital sa ibang estado ng Amerika? Mas maikli ang waiting period doon mga 2 hanggang 3 buwan. Ngunit ang problema ay ang halaga. Ang tantiyang gastos sa operasyon ay 10,000 hanggang 10,000. Nagtrabaho ako ng husto sa loob ng 10,000 taon, ngunit wala akong ganoong kalaking pera. Sa huli, wala akong nagawa kundi tanggapin ang katotohanan. Sa Amerika, kailangan lang naming maghintay ng 2 taon,
Hindi ko ipinaliwanag kay Emmy ng detalyado. Sinabi ko lang na mahina ng kaunti ang puso niya at kailangan siyang uminom ng gamot. Kailangan siyang magpahinga sa oras ng tumango si Emmy. Mama, gagaling din ako agad, di ba? Sumagot ako, oo naman. Siyempre, aayusin ni Mama ang lahat. Kasinungalingan iyon. Wala akong nasolusyonan. Nakapaglakbay ako sa 50 bansa. Ngunit hindi ko mahanap ang paraan para ayusin ang puso ng aking anak. Ang Amerika, na inakala kong isang beacon ng pag-asa, ay walang naitulong sa aking anak. Lumipas ang ilang buwan. Binawasan ko ang flight schedule ko. Gusto kong mas maging malapit kay Emmy. Naunawaan ng kumpanya ang aking sitwasyon. Sa kabila ng pagbaba ng suweldo ko, hindi ko ito inalintana. Unti-unti, mukhang umaayon si Emmy. Nasasanay na siyang umupo sa bench habang nagtatakbuhan ang mga kaibigan niya sa oras ng recess. Umiinom siya ng maayos sa gamot na inireseta ng doktor. Ngunit alam ko, minsan umiiyak si Emmy. Bakit ako lang ang hindi makatakbo? Isang araw, may dumating na anunsyo mula sa eskwela. Ang international school sa New York ay nakipag-partner sa isang international school sa Makati City, Pilipinas. Magkakaroon daw ng 2-week study tour program sa Pilipinas ngayong bakasyon. Ang mga interesado ay pinapakiusapang mag-apply. Noong una, hindi ako interesado. Pilipinas. Sa totoo lang, wala akong masyadong alam tungkol sa Pilipinas. Sikat ang beach nila. Karamihan sa mga flight ko ay layover lang sa Manila, Naiya. Ngunit hindi pa ako nakakapasok sa bansa. Ngunit nang makita ni Emmy ang anunsyo, lumiwanag ang kanyang mga mata. Mama, gusto kong pumunta sa Pilipinas. Nagtanong ako, bakit? Sumagot si Emmy. Sabi ng classmate kong si Yuna, ang sarap daw ng pagkain sa Pilipinas. Saka, libre daw ang school lunch sa eskwela doon. Totoo ba? Napatawa ako. Libre ang lunch? Hindi ko alam, anak. Patuloy si Emmy sa pangungulit. Mama, gusto ko talagang pumunta. Kahit hindi ako makatakbo sa gusto ko lang pumunta sa Pilipinas at kumain ng masasarap na pagkain. Nag-alala ako, magiging okay ba ang travel sa abroad para sa kalagayan ni Emmy? Nagtanong ako kay Dr. Peterson. Sabi niya, okay lang ang flight. Iwasan lang daw ang matinding aktibidad at uminom ng maayos sa gamot. At just in case, kailangan kong mag-research ng mga contact ng mga ospital doon. Nagdesisyon ako. Dahil gusto ito ni Emmy. At sa totoo lang, gusto ko ring magbago ng kapaligiran. Araw-araw, nag-aalala ako kay Emmy sa bahay, kaya nalulungkot ako. Nang makipag-ugnayan ako sa eskwela, sinabi nilang pwede rin akong sumama bilang parent chaperone. Malaking tulong na ako ay isang flight attendant at may malawak na karanasan sa paglalakbay. Kaya, nag-book kami ni Emmy ng flight pa Maynila. Hindi ko alam noon na ang flight na iyon ay tuluyang babago sa aming buhay. Sa loob ng eroplano, Naiya, nakatingin ako sa labas ng bintana, palubog na ang araw sa ulap. Daan-daang beses ko nang nakita ang tanawing iyon sa loob ng 15 taon, ngunit sa araw na iyon, tila napakaganda nito. Si Emmy ay nakaupo sa tabi ko, nanonood ng isang app para sa pangunahing pag-uusap sa Filipino sa kanyang tablet. Kumusta? Salamat. Masarap. Ang bigkas niya ay hindi pa perpekto, ngunit nakakatuwa ang kanyang pagsisikap na gayahin ito. Ang flight na ito ay isang bihirang pagkakataon na ako ay pasahero, hindi flight attendant. Karaniwan, nakatayo ako sa pasilyo, nagsiserve ng inumin, nagche-check ng seatbelt, at nag-i-inspeksyon ng cabin tuwing take-off at landing. Ngunit ngayon, nakaupo ako at tumatanggap ng in-flight meal. Kakaiba ang pakiramdam. Parang nagpapahinga ako sa himpapawid sa loob ng 15 taon. Nagtanong si Emmy, Mama, gaano katagal bago tayo makarating sa Pilipinas? Mga 10 oras. Aalis tayo sa gabi at darating tayo sa umaga bukas. Tumango si Emmy at bumalik sa kanyang tablet. Habang tinitingnan ko siya, naisip ko, sana ay maging magandang alaala ang biyaheng ito para kay Emmy. Mahirap maghintay ng 2 taon para sa operasyon, kaya sana maging masaya siya sa loob ng 2 linggo lang na ito. Dumating ang in-flight meal, chicken o pasta. Pinili ko ang chicken at si Emmy ang pasta. Kumain si Emmy ng isang subo ng pasta at sumimangot. Hindi masyadong masarap. Tumango si Emmy, mas masarap pa ang lunch sa eskwela.
Napatawa ako. Ganoon talaga ang in-flight meal. Sa sandaling iyon, may dumaan sa katabing pasilyo. Mukhang nasa 60s na lalaki, mukhang Pilipino. Nakasuit at may nakasabit na ID na parang pang-ospital sa leeg niya. Hindi ko sinasadyang tumingin at binasa ang nakasulat sa ID. Nakasulat sa Ingles. Manila Global Medical Center, Pediatric Cardiothoracic Surgery. Biglang kumabog ang puso ko. Pediatric Cardiothoracic Surgery? Hindi ko sinasadyang titigan ang lalaki. Siguro napansin ng lalaki ang titig ko. Kaya tumingin siya sa akin. Nagtama ang aming paningin. Dali-dali akong yumuko. Inakala ko na bastos iyon. Ngunit siya ang unang nagsalita. Sa Ingles. Ikaw ba ang flight attendant ng American Airline? Nagulat ako. Paano nyo nalaman? Ngumiti ang lalaki. May tag ng airline sa bag mo. Galing din ako sa conference sa New York at pauwi na. Ganoon po pala. Parang may humihila sa akin. Masyadong tadhana para maging coincidence. Isang pediatric cardiothoracic surgeon ang nakaupo sa tabi ko. Nagbigay ng calling card ang lalaki. Ang pangalan ay Dr. Jose Joey Reyes, profesor ng Pediatric Cardiology sa Manila Global Medical Center. Ay, ganoon po ba? Nagtanong ako. Hindi po. Ginaganap ang European Pediatric Cardiology Society Conference sa New York. Nagpresent ako roon. Sa sandaling iyon, nagdesisyon ako. Tadhana ito. Kung hindi po sana kayo mamasamain, pwede po ba akong magtanong? Tumango si Dr. Reyes. Maingat akong nagsimulang magsalita. Ang anak ko po ay may problema sa puso, isang congenital heart disease, variant daw ng TOF. Naging seryoso ang ekspresyon ni Dr. Reyes. Ganoon po pala. Gaano nakatagal mula nang ma-diagnose siya? Mga 6 na buwan po, na-diagnose sa New York University Hospital. May schedule na po ba para sa operasyon? Bumuntong hininga ako. Iyon po ang problema. Napakahaba ng waiting period. Sabi po ay kailangan naming maghintay ng 18 hanggang 20 na buwan. Lumaki ang mga mata ni Dr. Reyes. 24 na buwan? Opo. Napakaganda ng sistema ng kalusugan ng Amerika. Pero mahaba daw po ang paghihintay. Kulang daw po sa mga pediatric cardiologist. Sandaling nag-isip si Dr. Reyes at sinabi, hindi ko masisigurado dahil hindi ko alam ang eksaktong diagnosis. Pero sa Pilipinas, hindi ganoon katagal ang paghihintay. Hindi ako makapaniwala. Gaano po katagal? Depende sa kaso, pero karaniwan ay 2 linggo hanggang 1 buwan. Kung emergency, mas mabilis pa. 2 linggo hanggang 1 buwan. Hindi ako makapaniwala. 24 na buwan sa Amerika pero 1 buwan lang sa Pilipinas? Sa totoo lang, nag-alinlangan ako. Ganoon ba kataas ang antas ng medisina sa Pilipinas? Mas mahusay pa kaysa sa Amerika? Nakapaglakbay ako sa 50 bansa, ngunit wala akong nakitang bansa na mas mahusay ang sistema ng kalusugan kaysa sa Amerika. Siguro, nabasa ni Dr. Reyes ang ekspresyon ko, kaya ngumiti siya. Naiintindihan ko ang pag-aalinlangan mo. Kapag ikinuwento ko sa mga conference sa ibang bansa ang sistema ng kalusugan sa Pilipinas, ganyan din ang reaksyon ng mga tao. Pero totoo, ang Pilipinas ay may isa sa pinakamahusay na accessibility to healthcare sa mundo. Dahil maayos ang sistema ng pribadong seguro, maikli ang waiting time at mas mura rin ang halaga. Mas mura rin po ang halaga? Oo. Para sa pediatric heart surgery sa Pilipinas, depende sa kaso, mga 500,000 hanggang 1.5 million. Kung foreigner, dahil hindi sakop ng insurance, medyo tataas, pero mas mura pa rin kumpara sa Amerika o Europa. Nagulo ang isip ko. Ang tantiang halaga sa Amerika ay 150,000, mga 8.25 million. Pero 1.5 million lang daw sa Pilipinas? Pero bakit po ganoon kamura sa Pilipinas? Hindi po ba mababa ang antas ng medisina? Tumawa si Dr. Reyes. Hindi. Ang antas ng medisina ay world class. Tingnan mo ang mga statistics ng WHO. Ang Pilipinas ay mataas sa lahat ng aspeto ng medical infrastructure, bilang ng medical staff at medical technology. Ang dahilan kung bakit mura ay dahil sa pagkakaiba ng sistema. Karamihan sa mga world-class na ospital ay non-profit o may suporta ng gobyerno. Kaya mas mura kaysa sa mga for-profit na ospital sa Amerika. Nalito ako. Naramdaman ko na niyayanig ang pinaniniwalaan ko
sa loob ng 15 taon. Akala ko ang Amerika ang pinakamahusay at ang sistema ng kalusugan ng Amerika ang world class, pero mas mahusay pala ang Pilipinas? Maingat na sinabi ni Dr. Reyes. Hindi ko maaaring irekomenda ng basta-basta. Hindi ko pa nakikita ng personal ang kondisyon ng pasyente. Ngunit kung pupunta kayo sa Pilipinas, bakit hindi nyo subukan magpakonsulta? Kahit hindi sa ospital namin, maraming mahuhusay na pediatric heart center sa Manila. Ang mga ospital tulad ng St. Luke's o The Medical City ay world class. Tumango ako. Salamat po. Pag-iisipan ko po. Sa totoo lang, hindi ko pa masyadong sineseryoso noon. Akala ko nagkataon lang at ang kausap ko ay nagmamalaki lang ng kanyang bansa. Lahat ng tao ay sinasabing ang kanilang bansa ang number 1. Tulad ko na naniniwalang ang Amerika ang number 1. Lumapag ang eroplano sa NAIA. Alas 9 ng umaga. Ang Hulyo sa Pilipinas ay humid at mainit. Ibang-iba sa malamig na tag-araw ng Amerika. May bus ng eskwela na naghihintay sa airport. Sumakay kaming lahat ng mga estudyante at magulang ng New York International School. Nakatingin si Emmy sa labas ng bintana. Nagtataka. Mga signage sa Filipino, matataas na apartment, malawak na kalsada, ibang-iba ang tanawin kaysa sa Amerika. Habang papasok kami sa sentro ng Makati, medyo nagulat ako. Mas malinis at mas moderno kaysa sa inaasahan ko. Sa totoo lang, inakala ko na medyo atrasado ang Pilipinas. Parang isang developing country lang sa Asia. Alam ko na may mga kumpanya tulad ng Ayala at San Miguel, ngunit inakala ko na hindi ito maikukumpara sa mga developed country tulad ng Amerika o Europa. Ngunit ang Makati ay iba sa inaasahan ko. May mga matataas na gusali, malinis ang mga kalsada, at mas epektibo ang sistema ng pampublikong transportasyon kaysa sa Amerika. May mga escalator at elevator sa bawat sulok, libre ang wifi at malinis ang mga banyo. Ang tutuluyan namin ay isang hotel sa Bonifacio Global City, isang lugar na inbook ng eskwela. Pagkatapos mag-check-in at pumasok sa kwarto, sumigaw si Emmy, "Mama, ang ganda dito, malawak at malinis ang kwarto." Kitang-kita mula sa bintana ang skyline ng BGC. Tumalon si Emmy sa kama at nagpagulong-gulong. At bigla siyang huminto. "Mama, medyo napagod ako. Nag-alala ako." Sa tingin ko, dahil ito sa matagal na flight pero laging nasa isip ko ang kalagayan ni Emmy. "O sige, magpahinga muna tayo. Wala tayong schedule ngayon." Nakatulog agad si Emmy. Nakatingin ako sa labas ng bintana, nag-iisip. Paulit-ulit sa isip ko ang sinabi ni Dr. Reyes. 2 linggo hanggang 1 buwan ang operasyon sa Pilipinas. Totoo ba iyon? Kung totoo, umiling ako. Hindi iyon mangyayari. Paanong mas mahusay ang Pilipinas kaysa sa Amerika? Imposible. Gayunpaman, hindi ko itinapon ang calling card. Inilagay ko iyon sa wallet ko, just in case. Hindi ko alam noon na ang calling card na iyon ang magiging tulay sa buhay ni Emmy. Kinabukasan, nagsimula ang study tour program. Dinalaw namin ni Emmy ang Makati Global International School. Ito ay isang malaking eskwelahan sa Makati. Iba ang unang impresyon pagpasok sa gate. Ang mga eskwelahan sa Amerika ay madalas na luma at classic ang dating. Ngunit ang eskwelahan na ito ay moderno at malinis. Salaming exterior wall, malawak na playground, state-of-the-art na mga kagamitan. Lumiwanag ang mga mata ni Emmy. "Mama, ang ganda dito." Ang nag-tour sa amin sa eskwela ay si Teacher Maria Santos, isang babaeng nasa kalagitnaan ng 30s na mahusay mag-Ingles. Maligayang pagdating. "Ngayon, mararanasan niyo ang eskwelahan namin sa loob ng isang araw. Manood kayo ng klase at kumain tayo ng lunch ng magkasama." Tumalim ang tenga ni Emmy sa salitang lunch. Naalala niya siguro ang sinabi ni Yuna. Ang umaga ay class observation. Pumasok kami sa grade 3 classroom na kapareho ng grade level ni Emmy. Tiningnan kami ng mga Pilipinong bata nang may pagtataka. Nagpakilala ang guro sa Ingles. Ngayon, may friend tayo na galing Amerika ang makikisama sa klase natin. Kumaway ang mga bata. Kumaway din si Emmy nang nahihiya. Ang nilalaman ng klase ay hindi naman masyadong naiiba sa Amerika. Nanood kami ng math at English class
at magkatulad ang level, ngunit may isang bagay na nagulat sa akin, ang pag-uugali ng mga bata. Napakataas ng kanilang concentration. Mataas din ang concentration ng mga bata sa Amerika, ngunit mas mataas pa sa Pilipinas. Parang pinakikinggan nila ang bawat salita ng guro, at dumating ang oras ng pananghalian. Nagpunta kami sa cafeteria. Sa totoo lang, wala akong masyadong inaasahan. Gaano ba kaganda ang school lunch? Ang international school sa Amerika ay mayroon ding magandang lunch. Gumagamit ng organic na sangkap, may nutritionist na nagpaplano ng menu at mayroong vegetarian options. Siyempre, hindi libre. Nagbabayad kami ng 15 bawat pagkain. Pagpasok sa cafeteria, nagulat ako sa laki nito. Malawak na espasyo na kayang upuan ng daan-daang tao at may malilinis na lamesa. Pagpunta sa serving line, napatigil ako. Ito ba ang school lunch? Iba't ibang pagkain ang nakahanay sa serving table. May kanin, 4,005 uri ng ulam, adobo na parang meat dish, gising-gising na gulay, atsara, tortang talong, at sinigang na sabaw. Napakaganda ng kulay. Parang pagkain sa restaurant. Bulong ni Emmy. Mama, totoo bang school lunch ito? Oo, mukhang ganoon. Pumila kami at kinuha ang aming pagkain. Hindi kami ang kumuha, kundi ang lunch duty staff ang naglagay ng tamang dami. Tinanong din ang dami ng kanin. Konti lang po ba? Normal? Pinili ko ang normal. Nilagyan ng kanin ang tray at isa-isang nilagyan ng ulam. Sa huli, nilagyan din ng sabaw. Napuno ang tray. Umupo kami at tinikman ang pagkain. Nagulat ako sa unang subo. Masarap, napakasarap talaga. Malambot at matamis-asim ang adobo. Malasa ang gising-gising. Ang atsara ay medyo maasim, pero sinabi ni Emmy na okay lang sa kanya pagkakatikim niya. Mama, mas masarap ito kaysa sa lunch sa Amerika. Wala akong nagawa kundi umamin. Sa totoo lang, mas masarap ito kaysa sa lunch sa Amerika at ang mas nakakagulat pa ay ang presyo. Nagtanong ako kay Teacher Maria, nagbabayad po ba ang mga estudyante para sa lunch na ito? Ngumiti si Teacher Maria at sumagot, hindi po, free lunch po ito. Libre po ang lahat sa elementary school. Sinusuportahan po ito ng gobyerno at lokal na munisipalidad. Lahat po? Opo. Kanin, sabaw, ulam, lahat. At may gatas din po araw-araw. Hindi ako nakapagsalita. Nagbabayad kami ng Go 800 sa Amerika para sa isang pagkain, pero libre sa Pilipinas, at ganoon pa kaganda at kasarap ang pagkain. Idinagdag ni Teacher Maria, ang school lunch sa Pilipinas ay may hiwalay na nutritionist na nagpaplano ng menu araw-araw. Direkta ring niluluto sa kitchen ng eskwelahan. Hindi po ito dinadala lang mula sa labas, kundi niluluto araw-araw gamit ang mga sariwang sangkap. Tumingin ako sa paligid, ang mga Pilipinong bata ay kumakain ng sanay na sanay, parang normal lang sa kanila. Nainggit ako sa tanawing iyon. Maraming bata sa Amerika ang nagdadala ng lunchbox dahil masyadong mahal ang school lunch. Nang maubos ni Emmy ang lahat ng pagkain, sinabi niya, Mama, gusto kong mag-aral sa eskwelahang ito. Ngumiti ako. Ganoon ba? Bakit? Kasi masarap ang lunch. Saka, mabait ang lahat. Pagkatapos, nag-tour kami sa playground. Nagtatakbuhan ang mga bata. Naglalaro ng tag at habulan. Tiningnan sila ni Emmy nang may pagkainggit. Masakit ang dibdib ko. Gusto ring tumakbo ni Emmy, pero hindi niya magawa dahil sa puso niya. Ngunit biglang napatigil si Emmy. Namutla siya at nagsimulang pawisan. Emmy, okay ka lang? Mahinang sinabi ni Emmy. Mama, medyo nahihilo ako. Inalalayan ko si Emmy at pinaupo sa bench. Nang sukatin ko ang pulso niya, irregular ito. Nangyari na rin ito sa Amerika. Mga symptoms ito na lumalabas kapag napapagod ang puso. Tumakbo si Teacher Maria papalapit. Okay po ba kayo? May masakit po ba? Ipinaliwanag ko. May problema po sa puso ang anak ko. Kailangan niya munang magpahinga. Gusto po ba nating pumunta sa clinic? May school nurse po kami doon. Tumango ako. Inalalayan ko si Emmy at pumunta kami sa clinic. Malinis at kumpleto rin sa kagamitan ang clinic. Tina-check ng nurse ang kalagayan ni Emmy. Sinukat ang blood pressure, oxygen saturation, at temperatura. Medyo mabilis po ang pulso, pero hindi po critical level.
Gagaling din po siya pagkatapos magpahinga ng kaunti. Gumaan ang pakiramdam ko. Ngunit sa likod ng aking isip, balisa ako. Parang mas madalas na siyang nahihimatay. Mas madalas kaysa noong nasa Amerika kami. Habang nagpapahinga si Emmy sa clinic, nakatingin ako sa labas ng bintana. Kitang-kita ang mga Pilipinong bata na nagtatakbuhan sa playground. Dahil malusog sila, kaya nilang maglaro ng husto. Pero si Emmy ay nakaupo lang at nanonood. Sa sandaling iyon, bumalik sa isip ko ang sinabi ni Dr. Reyes sa eroplano. 2 linggo hanggang 1 buwan ang operasyon sa Pilipinas. Kung totoo iyon, kung pwedeng magpa-opera sa Pilipinas, umiling ako. Hindi, tourist lang kami. Wala kaming medical visa o insurance. Saka, na-diagnose na kami sa Amerika. Kung magsisimula kami ulit ng check-up at diagnosis sa ibang bansa, mas matagal at mas mahal pa ang aabutin. Gayunpaman, may nagsimulang sumibol na pag-asa sa sulok ng aking puso. Tiningnan ko si Emmy at naisip ko, makakayanan kaya ng batang ito ang 2 taon? Mas madalas na siyang nahihimatay. Kung may nangyaring masama kay Emmy habang naghihintay kami ng 2 taon sa Amerika, dahil sa isip na iyon, parang hindi ako makahinga. Hindi iyon dapat mangyari. Nagmulat ng mata si Emmy. Mama? Okay na ako. Pwede na akong lumabas ulit? Hinaplos ko ang noo ni Emmy at sinabi, magpahinga ka muna ng kaunti. Huwag kang magmadali. Pumikit ulit si Emmy. Hinawakan ko ang kamay ni Emmy. Maliit at mainit na kamay. Kailangan kong protektahan ang batang ito. Kahit anong paraan, nakita ko ang poster na nakasabit sa dingding ng klinik. Nakasulat sa Filipino at Ingles, ang kalusugan ang pinakamalaking kayamanan. Kalusugan ang pinakamalaking kayamanan. Tama iyon. Akala ko, given na ang kalusugan ni Emmy. Pero mali ako. Ang puso ni Emmy ay parang time bomb na hindi mo alam kung kailan sasabog. Nagdesisyon ako. I-check muna natin. Magpakonsulta man lang tayo sa isang ospital sa Pilipinas. Kung pwedeng magpa-opera talaga sa loob ng 2 linggo, kung mura talaga ang halaga, ng gabing iyon, bumalik kami sa hotel at kinuha ko ang calling card sa wallet ko. Dr. Jose Reyes, Professor of Pediatric Cardiothoracic Surgery, Manila Global Medical Center. Nanginginig ang kamay ko. Tatawag ba ako o hindi? Naisip ko, mas madidismaya ako kung magpakonsulta ako ng seryoso at sinabing hindi pwede. Ngunit, para kay Emmy, kailangan kong subukan. Kinuha ko ang telepono. Tumawag ako kay Dr. Reyes mga alas 7 ng gabi. Nanginginig ang kamay ko habang idinayal ang numero. Pagkatapos ng 3 ring, narinig ko ang pamilyar na boses. Hello, maingat akong nagsalita. Dr. Reyes, ako po si Risa, ang flight attendant na nakilala niyo sa eroplano. Naaalala ko. Nag-aalala ka sa puso ng anak mo, hindi ba? Opo. Nahimatay po ulit ang anak ko sa eskwela kanina. Naging seryoso ang boses ni Dr. Reyes. Ganoon po ba? Kumusta ang kalagayan niya? Ipinaliwanag ko ang nangyari kanina. Pagkahilo, pamumutla, irregular na pulso. Tahimik na nakinig si Dr. Reyes at sinabi, baka lumalala ang kondisyon niya. Kung gusto niyo bang magpa-check up sa ospital namin? Nag-atubili ako. Gusto ko po, pero tourist lang kami. Wala kaming medical visa at hindi rin applicable ang insurance, di ba po? Walang problema sa visa. Dahil malakas ang medical tourism sa Pilipinas, pwede kayong makatanggap ng medical service kahit tourist visa lang. Siyempre, hindi applicable ang insurance, pero dahil mura naman ang medical fees sa Pilipinas, mas maganda pa rin kaysa sa Amerika o Europa. Totoo po ba? Oo. Sa ngayon, pwede ba kayong pumunta sa ospital bukas? Magpapabook ako ng check-up para sa inyo. Nagdesisyon ako. Opo, pupunta po kami. Kinabukasan, ipinaliwanag ko ang sitwasyon sa program coordinator at absent ako sa schedule ng 1 araw. Dinala ko si Emmy at nagtaksi kami papunta sa Manila Global Medical Center. Ang unang impresyon ko sa ospital ay kalinisan. Malawak at maliwanag ang lobby at may mga larawan at dekorasyon para sa bata sa lahat ng sulok. Hindi mabigat ang atmosfera. Ang mga ospital sa Amerika ay medyo marangya at malamig ang pakiramdam, pero iba dito, parang friendly at mainit. Sinalubong kami ni Dr. Reyes sa lobby. Salamat sa pagpunta sa malayo. Mag-umpisa muna tayo sa check-up.
Mas mabilis kaysa sa inaasahan ang check-up, ECG, echo, blood test. Sa Amerika, inabot ng ilang linggo para lang magpa-book at maghintay para sa mga test na ito. Ngunit dito, natapos lahat sa loob lang ng isang araw. Habang nagtetest, relaxed si Emmy, hindi tulad ng dati. Laging kinakabahan si Emmy sa ospital sa Amerika, siguro dahil sa malamig at istriktong atmosfera. Ngunit sa ospital sa Pilipinas, mabait ang mga nurse at nakikipag-usap kay Emmy. Sa Filipino at Ingles, "Emmy, huwag kang matakot, susunod na ito ha." Ngumiti si Emmy at sumagot, "Okay po." Inabot ng mga dasang oras bago lumabas ang resulta ng test. Sa panahong iyon, nag-lunch kami ni Emmy sa cafeteria ng ospital. Nagulat ulit ako dito. Masarap ang pagkain sa cafeteria ng ospital. Nag-order ako ng grilled salmon at sariwa ang isda at masarap ang seasoning. Ang presyo ay $4.50. Ang $4.50 ay hindi sapat para sa isang bote ng tubig sa Amerika. Pagkatapos ng tanghalian, pumasok kami sa klinik ni Dr. Reyes. Nakatingin sa monitor, ipinaliwanag ni Professor Reyes. Lumabas na ang resulta. Tama ang diagnosis na natanggap mo sa Amerika, variant ng TOF. Ngunit, mukhang medyo mas progressed ang kondisyon kaysa sa record ng Amerika. Parang kinabahan ang puso ko. Progressed po? Oh, mukhang lumala ang symptoms sa loob ng 6 na buwan. Sa kasalukuyang kalagayan ni Emmy, mas mabuti na operahan siya ng mas maaga. Nanginginig ang boses ko nang magtanong ako. Gaano po kabilis? Sumagot si Dr. Reyes. Kailangan pa naming i-check ang schedule ng ospital, pero siguro mga 3 hanggang 5 araw, makakapag-set na kami ng surgery date. 3 araw? Opo. Kung ang kalagayan ni Emmy ay ituturing na highly urgent, maaari siyang ma-prioritize. Hindi ako makapaniwala. 2 taon daw ang paghihintay sa Amerika, pero 3 araw lang sa Pilipinas? Paanong nangyari iyon? Nagtanong ako, kumusta po ang success rate ng operasyon? Sumagot si Dr. Reyes. Sa pamantayan ng ospital namin, ang success rate ng ganitong uri ng operasyon ay 98% pataas. Siyempre, depende sa individual na kalagayan, pero dahil maganda ang general health ni Emmy, maganda ang outlook, 98%? Opo. Ang pediatric surgery sa Pilipinas ay world-class. Sa mga statistics ng WHO, ang success rate at survival rate ng CHD surgery sa Pilipinas ay ranked mataas. Nag-alinlangan pa rin ako. Masyadong maganda ang lahat ng naririnig ko, kaya nagduda ako. Kaya nagtanong ako ng direkta, "Professor, maging tapat po kayo sa akin. Bakit mas maikli ang waiting time sa Pilipinas kaysa sa Amerika? Mas marami po ba ang doktor o mas kaunti ang pasyente?" Sandaling nag-isip si Dr. Reyes at sumagot, "Maraming dahilan. Una, mataas ang bilang ng mga doktor kumpara sa populasyon sa Pilipinas, lalo na sa specialty tulad ng pediatric cardiology. Malaki ang investment ng mga university hospital kaya marami kaming talent. Pangalawa, pinapahalagahan ng sistema ng kalusugan sa Pilipinas ang efficiency. Ang proseso mula appointment hanggang test, diagnosis at surgery ay dinisenyo para maging mabilis. Pangatlo, magkaiba ang cost structure. Dahil mura ang medical fees sa Pilipinas, madaling pumunta ang pasyente sa ospital at mas maraming pasyente ang pwedeng tanggapin ng ospital. Kapag humaba ang paghihintay, pumupunta ang pasyente sa ibang ospital kaya nagsisikap din ang mga ospital na paikliin ang waiting time. Nagsimula akong umintindi. System difference pala, hindi masama ang Amerika, sadyang mas efficient lang ang Pilipinas. At nagtanong ako ng huling katanungan, magkano po ang halaga? Sumagot si Dr. Reyes. Ang eksaktong halaga ay kailangan yung itanong sa admin, pero ang estimate namin para sa foreigner ay mga A1.5 million hanggang A1.2 million. Kasama na ang surgery fee, hospitalization, test, lahat, 1.5 million hanggang 2.2 million. Sa Philippine peso? Opo, nag-compute ako. Ang estimate sa Amerika ay 150,000, mga 8.25 million. Pero or 2.2 million lang daw sa Pilipinas. At sa ibang estado, 250,000 hanggang 1,400,000 ang sinabi sa akin. Tumango si Dr. Reyes. Ang Amerika ang may pinakamahal na medical cost sa mundo.
Ang parehong operasyon ay maaaring maging 10 beses na mas mahal sa Amerika kaysa sa Pilipinas. Nalito ako. Bakit walang nakakaalam sa katotohanan ito? Bakit hindi ko narinig ang tungkol sa medisina sa Pilipinas kahit nakapaglakbay ako sa 50 bansa sa loob ng 50 taon? Ngumiti si Dr. Reyes at sinabi, nagsisimula na pong malaman, lumalago ng mabilis ang medical tourism sa Pilipinas nitong mga nakaraang taon. Maraming tao ang pumupunta mula sa Middle East, Russia at China. Dumarami rin ang galing Europa at Amerika, lalo na sa cancer treatment, puso at cosmetic surgery. Kailangan ko nang magdesisyon, dadalhin ko ba si Emmy pabalik sa Amerika at maghihintay ng 2 taon o magpapa-opera dito? Malinaw ang pagpipilian. Profesor, sige po, pakioperahan po si Emmy. Tumango si Dr. Reyes. Naiintindihan ko. Magpaplano kami ng surgery date pagkatapos ng preoperative comprehensive test bukas. Sa sandaling iyon, umagos ang luha ko. Ang sandali na hinintay ko nang may pag-aalala sa loob ng 6 na buwan ay nagtapos sa ganitong paraan. Sa Pilipinas, sa isang lugar na hindi inaasahan. Hinawakan ni Emmy ang kamay ko. Mama, bakit ka umiiyak? Ngumiti ako habang sumasagot. Masaya lang, Emmy. Tuluyan ka ng gagaling. Lumiwanag ang mga mata ni Emmy. Talaga? Makakatakbo na ako? Oo, makakatakbo ka ng husto. Ngumiti si Emmy ng buong buo. Nang makita ko ang ngiti na iyon, nakumbinsi ako na tadhana talaga ang pagpunta namin sa Pilipinas. 2 araw bago ang operasyon, lumipat ako mula sa hotel patungo sa isang guest house malapit sa ospital. 10 minutong lakad lang mula sa ospital. Isang accommodation para sa pamilya ng mga foreigner patient. Mura at malinis, mga 800 bawat gabi. Sa guest house, may mga tao mula sa iba't ibang bansa. Isang mag-asawang Ruso, isang lola at apong babae mula China, isang pamilya mula Kazakhstan. Lahat sila ay pumunta sa Pilipinas para makatanggap ng medical service. Nakausap ko ang mag-asawang Ruso. Ang pangalan ng lalaki ay Alexei at Natalia ang pangalan ng babae. Na-diagnose ang anak nilang lalaki ng leukemia at dahil mahirap ang treatment sa Russia, pumunta sila sa Pilipinas. Sabi ni Alexei, 6 na buwan ang waiting time sa Russia, pero urgent ang kalagayan ng anak ko. Nakita ko ang ospital sa Pilipinas sa internet. At nang marinig ko na pwedeng mag-umpisa ng treatment sa loob ng 2 linggo, umalis kami agad. Kumusta ang resulta ng treatment? Ngumiti si Alexei. Maganda. Gumagaling na ang anak ko. Napakahusay talaga ng mga doktor na Pilipino. Idinagdag ni Natalia, mas mura rin ang halaga kaysa sa inasahan namin sa Russia at napakabait ng mga doktor. Araw-araw, ipinapaliwanag nila ang kalagayan at sinasagot nila ng detalyado ang mga tanong. Napanatag ako sa mga kwentong iyon. Napakaganda talaga ng sistema ng kalusugan sa Pilipinas. Tama ang desisyon ko. Sa gabi bago ang operasyon, hindi ako makatulog. Si Emmy ay natutulog ng mapayapa sa tabi ko. Tinitingnan ko ang mukha ni Emmy at nagdasal ako. Sana maging matagumpay ang operasyon. Tulungan niyo si Emmy. Tumawag ako sa nanay ko sa Amerika. Nag-alala siya. Operasyon sa Pilipinas? Okay lang ba? Hindi ba mas ligtas sa ospital sa Amerika? Ipinaliwanag ko. Ma, kailangan nating maghintay ng 2 taon sa Amerika. Hindi ko alam kung makakayanan ni Emmy hanggang noon. Sa Pilipinas, araw lang, ooperahan na siya. 98% rin ang success rate. Bumuntong hininga ang nanay ko. Kung iyan ang desisyon mo, maniniwala ako. Ingatan mo si Emmy, ha? Tumulo rin ang luha ko. Oo, ma. Ibabalik ko si Emmy na malusog. Pagdating sa ospital sa umaga ng operasyon, huling ipinaliwanag ni Dr. Reyes. Mga 5 oras ang estimated surgery time. Bubuksan namin ang puso, aayusin ang defect, at sisiguraduhin na normal ang daloy ng dugo. Pagkagising mula sa anesthesia, babantayan siya ng 1,002 araw sa ICU at kung stable ang kalagayan niya, ililipat na siya sa general ward. Nanginginig ang boses ko nang magtanong ako. Walang panganib po ba? Sumagot si Dr. Reyes. Lahat ng operasyon ay may risk. Ngunit daan-daang parehong operasyon na ang matagumpay na nagawa ng aming team. Gagawin namin ang aming makakaya. Nagpalit ng surgical gown si Emmy.
Ang maliit na bata na nakasuot ng hospital gown ay mukhang napakaliit. Niyakap ko si Emmy. Emmy, matutulog ka lang sandali at paggising mo, tapos na ang lahat. Huwag kang mag-alala. Tumango si Emmy. Mama, hindi ako takot. Tumagos sa dibdib ko ang mga salitang iyon. Isang 8 taong gulang na bata ang hindi natatakot bago ang operasyon sa puso. Ako, takot na takot. Pumasok si Emmy sa operating room. Nang sumara ang pinto, nanlambot ang tuhod ko at napaupo ako sa upuan sa pasilyo. Nagsimula ang paghihintay. Ang 1 oras, 2 oras, 3 oras ay tila napakatagal. Nakaupo ako sa pasilyo, wala akong magawa. Sinubukan kong uminom ng kape, ngunit nanginginig ang kamay ko kaya hindi ko mahawakan ang tasa. Pagkatapos ng 4 na oras, lumabas ang isang nurse. Pamilya po ba kayo ni Emmy De Leon? Tumayo ako. Opo, maayos po ang takbo ng operasyon. Maghintay lang po kayo ng kaunti pa. Tumango ako. Salamat po. At pagkatapos ng 5 oras, lumabas si Dr. Reyes mula sa operating room. Tinanggal niya ang mask at lumapit sa akin. Matagumpay ang operasyon. Dahil sa isang salita na iyon, bumagsak ako. Nanlambot ang tuhod ko at napaupo ako sa sahig. Umagos ang luha. Hindi ko mapigilan. Dahan-dahang, sinabi ni Dr. Reyes, matagumpay naming naayos ang defect sa puso. Normal na ang daloy ng dugo at stable ang kasalukuyang vitals niya. Babantayan siya ng 1,002 araw sa ICU at kung walang problema, ililipat na siya sa general ward. Hindi ako makapagsalita. Patuloy lang ako sa pag-iyak. Nagtapos na ang 6 na buwang nightmare. Ligtas na si Emmy. Nakita ko si Emmy sa ICU. Maraming tube na nakakabit sa maliit na katawan niya, pero humihinga siya. Gumagana ang puso niya. Nang normal. Tinitingnan ko si Emmy sa likod ng salamin at umiyak ulit ako. Nagpapasalamat ako kay Dr. Reyes na Pilipino sa ospital na ito. Nakapaglakbay ako sa 50 bansa sa loob ng 15 taon at naniniwala ako na ang Amerika ang pinakamahusay. Ngunit sa pasilyo ng ospital na ito sa Pilipinas, nalaman ko na mali ang pinaniniwalaan ko. Napakarami pa pala nang hindi ko alam sa mundo. Mas mabilis gumaling si Emmy kaysa sa inaasahan. Isang gabi siyang nagstay sa ICU at inilipat na sa general ward kinabukasan. Nagulat daw ang medical staff dahil stable ang vitals niya. Nang makita ko si Emmy sa general ward, umiyak ulit ako. Nagmulat ng mata si Emmy, tumingin sa akin at ngumiti. Mama, gutom na ako. Napatawa ako sa sinabi niya. Gutom na? Isang araw lang mula ng operahan, gutom na siya. Napakalakas talaga ng anak ko. Dinalhan kami ng hospital meal, congee at 3 uri ng ulam, pero naubos lahat ni Emmy. Sabi niya masarap daw. Kumain din ako sa tabi niya at masarap talaga. Ang sarap ng pagkain sa ospital. Pumasok ang nurse at tiningnan ang kalagayan ni Emmy. Pagkatapos magsalita sa Filipino, nag-translate siya sa Ingles para sa akin. Napakahusay ng kalagayan ni Emmy. Kung magpapatuloy ito, makakalabas na siya sa loob ng mga 1 linggo. 1 linggo? Opo, mabilis siyang gumagaling. Nagpasalamat ako. Ngumiti ang nurse at sumagot, kami dapat ang magpasalamat. Salamat sa pagpunta sa malayo. Tumagos sa puso ko ang mga salitang iyon. Napakabait talaga ng mga Pilipino. Ang mga doktor, nurse, at hospital staff lahat sila ay tinuring si Emmy na parang sarili nilang pamilya. Habang naka-confine, patuloy kaming kumain ng hospital meal at iba-iba ang menu araw-araw. Isang araw, mechado. Isang araw, sinigang na hipon. Ibang-iba ang lasa ng pagkain sa Pilipinas kaysa sa Amerika, pero mabilis kaming nasanay ni Emmy, lalo na nagustuhan namin ang atsara. Noong una, inakala ko na maasim, pero habang kumakain, nasanay ako. Sabi ni Emmy, Mama, bumili ka ng atsara pag uwi natin sa Amerika ha? Tumawa ako. Oo, bibilhin ko. Ikatlong araw ng pagka-confine, bumangon si Emmy mula sa kama at umupo. Nakatingin sa labas ng bintana, sinabi niya, Mama, gusto kong lumabas. Huwag muna anak, kailangan mo pang magpahinga. Nagreklamo si Emmy, naiinip na ako. Gusto ko nang makita ang mga kaibigan ko. Ang mga kaibigan niya sa study tour program ay nasa Pilipinas pa. Kinontak ko ang guro at ipinaliwanag ang sitwasyon
at sinabing dadalawin nila kami. Kinabukasan, dinalaw kami ng mga kaibigan niya mula sa New York International School at mga kaibigan niya sa eskwelahan sa Pilipinas. Nagdala ng mga bulaklak at chocolate ang mga bata. Napakasaya ni Emmy. Pagkatapos magsalita ng Filipino ang mga bata, nag-translate sila sa Ingles. Gumaling ka agad at maglaro tayo. Ngumiti si Emmy ng buong buo. Oo, gagaling ako agad. Habang tinitingnan ko ang tanawing iyon, umiyak ulit ako. Kailan ko pa huling nakita si Emmy na ganoon kasaya? Sa Amerika, laging nakaupo siyang mag-isa at nakayuko sa bench tuwing PE. Ngunit ngayon, masaya siyang nakangiti. Ika-7 araw ng pagka-confine. Dinalaw kami ni Dr. Reyes. Tiningnan niya ang resulta ng test at tumango. Perpekto, napakaganda ng paggaling. Kung magpapatuloy ito, bukas, pwede na siyang lumabas ng ospital. Talaga po? Oo. Mas mabuti na magpahinga pa siya ng 1 linggo sa Pilipinas pagkatapos lumabas. Pagkatapos noon, pwede na siyang sumakay ng eroplano. Pag-uwi niyo, magpa-follow-up check-up kayo sa ospital sa Amerika. Tumango ako. Maraming salamat po, Professor. Maraming salamat po. Ngumiti si Dr. Reyes. Wala pong anuman. Kasiyahan din namin na makita si Emmy na gumagaling ng ganito. Sa araw ng paglabas, nagbayad ako ng final bill sa admin. Surgery fee, hospitalization, test fee, medicine fee lahat, every 1.8 million. Sa Philippine peso, kinuha ko ang bill at tinitigan ko iyon. 8.25 million ang estimate sa Amerika, pero AR 1.8 million lang daw sa Pilipinas. Ang buhay ng anak ko ay naligtas sa halagang mas mababa pa sa ika-4 na bahagi ng presyo. Umiyak ako roon. Nakatayo sa pasilyo, umiyak ako habang mahigpit na hawak ang resibo. Tiningnan ako ng mga dumadaan, pero hindi ko inalintana. Napakalaki ng pasasalamat ko at napakasaya ko. Wala akong nagawa kundi umiyak. Hinawakan ni Emmy ang kamay ko. Mama, umiiyak ka na naman? Ngumiti ako habang sumasagot. Kasi, masaya, anak. Pagkatapos lumabas ng ospital, nagstay pa kami ng 1 linggo sa guest house. Habang lumilipas ang mga araw, lalong gumaling si Emmy. Bumalik ang appetite niya at lumiwanag ang mukha niya. Ang dating maputlang balat ay unti-unting naging pink at may nangyaring nakakagulat. Nagsimulang tumakbo si Emmy. Tumakbo siya sa maliit na park sa harap ng guest house. Hindi siya hinang-hina at hindi rin siya nahilo. Noong una, maingat siyang naglalakad pero unti-unting bumilis at sa huli, tumakbo siya. Mama, okay lang akong tumakbo. Masayang sinabi ni Emmy habang tumatawa. Umiyak ako habang tinitingnan siya. Kailan pa huling tumakbo si Emmy? Sa tingin ko, mahigit 1 taon na. Nakaupo ako sa bench at tiningnan si Emmy na tumatakbo. Panaginip ba ito? Sa pagpunta namin sa Pilipinas, nagkaroon ng bagong buhay ang anak ko. Hindi ito maisip to linggo na ang nakalipas, ang Pilipinas. Napakaganda talaga ng bansang ito. Bago kami bumalik sa Amerika, may kailangan akong desisyunan. Babalik ba ako sa Amerika? O, nagtanong si Emmy, Mama, babalik na tayo sa Amerika bukas? Nagatubili ako sandali at sumagot, Emmy, may gusto akong itanong sa iyo. Ano po? Maingat akong nagsalita. Gusto mo ba ang Pilipinas? Lumiwanag ang mga mata ni Emmy. Oo, gusto ko ang Pilipinas. Masarap ang pagkain, mabait ang lahat, at masaya sa eskwelahan. Ikumpara sa Amerika? Nag-isip sandali si Emmy at sumagot. Gusto ko rin ang Amerika, pero gusto ko rin ang Pilipinas. Pareho kong gusto. Ngumiti ako. Paano kung dito tayo titira sa Pilipinas? Lumaki ang mga mata ni Emmy. Talaga? Dito tayo? Titira sa Pilipinas? Hindi pa sigurado. Nag-iisip pa lang si Mama. Excited na sinabi ni Emmy, gusto kong mag-aral sa eskwelahan sa Pilipinas. Masarap ang lunch. Tumawa ako. Oo, masarap nga ang lunch. Sa totoo lang, ilang araw ko na itong iniisip. Ano ang gagawin ko pagbalik namin sa Amerika? Magtatrabaho bilang flight attendant at magpapalaki kay Emmy. Iyon ang ginagawa ko noon. Ngunit ang karanasan ko sa Pilipinas ang nagpabago sa akin. Ang sistema ng kalusugan sa Pilipinas, ang school lunch, ang kabaitan ng mga tao, lahat ng ito ay iba sa inaakala kong normal sa Amerika. Mas efficient, mas mura, at mas makatao.
Nag-search ako sa internet. Paano magtrabaho ang mga foreigner sa Pilipinas? Mga uri ng visa, job requirements, residency status. Komplikado, ngunit hindi imposible. At isang ideya ang pumasok sa isip ko. Philippine Airlines. Ako ay isang flight attendant na may 15 taong karanasan. May karanasan ako sa pag-manage ng multinational team sa isang American airline at marunong ako ng 4 na wika, Ingles, Aleman, Pranses at Italiano. Kung naghahanap ang PAL ng mga foreigner flight attendant, baka pwede akong mag-apply. Nag-research ako at naghahanap nga ang PAL ng mga foreigner flight attendant. Karamihan ay galing sa mga bansa sa Asia at Ingles, pero may demand din para sa mga galing Europa. Nagdesisyon akong maghanda ng resume. Sa eroplano pabalik ng Amerika, nagplano ako. Una, magpa-follow-up check-up kami ni Emmy sa Amerika at pagkatapos niyang gumaling ng tuluyan, mag-uumpisa ako ng paghahanda para lumipat sa Pilipinas. Baka abutin ng 6 na buwan, pero sulit subukan. Pagdating namin sa Amerika, sinalubong kami ng nanay ko sa airport. Nang makita niya si Emmy, umiyak siya. Ang lusog tingnan ni Emmy. Umiyak din ako. Oo ma, may himala na nangyari sa Pilipinas. Nagpa-follow-up check-up kami sa New York University Hospital. Nagulat si Dr. Peterson nang makita ang resulta ng test. Nagpa-opera po kayo sa Pilipinas? Opo. Sa Manila Global Medical Center, tumango si Dr. Peterson. Napakaganda ng kinalabasan ng operasyon. Malinis ang pag-aayos. Napakahusay din ng paggaling. Nagtanong ako, Professor, maging tapat po kayo sa akin. Ano po ba talaga ang antas ng medisina sa Pilipinas? Sandaling nag-isip si Dr. Peterson at sumagot, world class na po. Lalo na sa cardiac surgery, cancer treatment at transplant, competitive po sila sa Amerika at Europa at mas mataas pa. Ang mabilis na pag-unlad ng Pilipinas sa medical field ay alam na alam ng medical community. Ngunit bakit hindi ko alam? Bakit hindi niya ako binigyan ng option sa Pilipinas kahit sinabi niyang 2 taon ang paghihintay? Medyo humingi ng paumanhin si Dr. Peterson. Mahirap po sa amin na magrekomenda ng ospital sa ibang bansa. May legal issues po at liability. Maliban na lang kung mag-i-search ang pasyente. Naunawaan ko. System limitation. Ngunit dahil sa limitasyon na iyon, muntik nang ipaghintay si Emmy ng 2 taon. Kung hindi ko nagkataong nakilala si Dr. Reyes sa eroplano, nagdesisyon ako. Pupunta ako sa Pilipinas. Gagawa ako ng mas magandang kapaligiran para kay Emmy. Ang sumunod na 6 na buwan, naghanda ako. Nag-apply ako sa PAL at nag-online interview ako. Dahil sa magandang background ko, nakapasa ako. Ang final interview ay face-to-face sa Manila. Bumalik ako sa Pilipinas. Interview lang. Maganda ang atmosfera sa interview sa head office ng PAL. Nagpakita ng interes ang mga interviewer sa background at language skills ko. Naaalala ko ang huling tanong, bakit gusto mong umalis sa American Airline at pumunta sa Philippine Airlines? Nagpakatotoo ako. Ang anak ko po ay nagkaroon ng bagong buhay sa Pilipinas. Niligtas ng mga doktor na Pilipino ang anak ko. Gusto kong manirahan sa bansang iyon. Sa lugar kung saan pwedeng lumaki si Emmy ng malusog, lumambot ang ekspresyon ng mga interviewer. Pagkatapos ng 1 linggo, natanggap ko ang acceptance letter. Bumalik ako sa Amerika at inayos ang bahay. Sabi ko sa nanay ko, Ma, lilipat ako sa Pilipinas. Nagulat ang nanay ko. Sa Pilipinas? Sigurado ka? Oo, natanggap ako sa PAL. Mag-aaral din si Emmy sa international school sa Pilipinas. Sandaling natahimik ang nanay ko at sinabi, kung masaya ka, susuportahan kita. Masaya rin ba si Emmy? Sumigaw si Emmy mula sa likuran. Lola, pupunta kami sa Pilipinas. Masarap ang lunch doon. Tumawa ang nanay ko. Ganoon ba kasarap ang lunch? Oo, libre, pero napakasarap. Tumango ang nanay ko. O sige, mag-ingat ka. Mag-video call tayo palagi ha? Nang dumating kami sa Anaya, maliwanag ang langit. Napakaganda talaga ng taglagas sa Pilipinas. Ibang-iba sa kalikasan ng Amerika, isang payapa at mainit na ganda. Nagrenta kami ni Emmy ng isang maliit na apartment sa Taguig City. Dahil may housing support ang PAL, hindi mabigat ang gastos. Nag-enroll si Emmy sa international school sa Makati. Ang eskwelahan na pinuntahan namin
Noong study tour program, sa unang araw ng eskwela, nanginginig ang boses ni Emmy. Mama, naalala kaya ako ng mga kaibigan ko? Siyempre, dinalaw kanila noong na-confine ka, di ba? Nang bumaba kami sa harap ng eskwelahan, may isang Pilipinong bata ang tumakbo papalapit. Nang makita si Emmy, masaya siyang ngumiti at kumaway. Emmy, magandang umaga! Ngumiti din si Emmy at kumaway. Magandang umaga! Habang tinitingnan ko ang tanawing iyon, tumulo ang luha ko. Nakikipag-usap si Emmy sa kanyang kaibigan at magkasama silang pumasok sa gate. Isang ordinaryong tanawin pero himala para sa akin. Pag-uwi ni Emmy mula sa eskwela, excited siyang sinabi, Mama, tumakbo ako sa P. Kanina, talaga? Oo. Nag-soccer kami. Sinipa ko pa ang bola, niyakap ko si Emmy. Ang galing mo, Emmy. Nagpatuloy si Emmy. Saka, kumain ako ng lunch. Pork adobo daw ngayon. Ang sarap-sarap. Tumawa ako. Masarap ha? Mabuti naman. Nagsimula rin akong magtrabaho sa Philippine Airlines. Noong una, mahirap masanay. Halos hindi ako marunong mag-Filipino. Ngunit malaki ang naitulong ng mga kasamahan ko. Dahan-dahan, nagsimula rin akong mag-aral ng Filipino. Pagkatapos ng ilang buwan, nasanay na kami ni Emmy sa buhay sa Pilipinas. Mabilis natuto si Emmy ng Filipino. Mabilis matuto ng wika ang mga bata. Kakaiba ang pakiramdam ko kapag nakikita ko siyang nakikipag-usap sa mga kaibigan niya sa Filipino sa eskwelahan. Nag-flight ako sa iba't ibang bansa. Dati, suot ko ang uniforme ng American Airline, pero ngayon, uniforme na ng Philippine Airlines. Sabi ng kasamahan ko, bagay daw sa akin ang asul na uniforme. Minsan, nag-flight ako sa Amerika. Sa tuwing lalapag kami sa airport ng New York, naaalala ko ang nakaraan. Dito ako ipinanganak at lumaki, pero ngayon, bisita na lang ako. Kapag nakikita ko ang nanay ko, laging nagtatanong siya, kumusta ang buhay sa Pilipinas? Sumagot ako, maganda ma, napakaganda. Masaya rin si Emmy. Gustong-gusto niya ang eskwelahan at marami siyang kaibigan. Ngumiti ang nanay ko. Mabuti naman. Kung masaya ka, masaya na rin ako. Lumipas ang 1 taon at nagpa-regular check-up kami ni Emmy sa Manila Global Medical Center. Tiningnan ni Dr. Reyes ang resulta ng test at sinabi, perpekto, normal ang heart function, pwede na siyang mamuhay ng tulad ng ibang bata. Umiyak ulit ako. Maraming salamat po, Professor. Ngumiti si Dr. Reyes. Kami ang dapat magpasalamat. Masaya kaming makita si Emmy na lumalaki ng malusog. Paglabas ng ospital, sinabi ni Emmy, Mama, tuluyan na akong gumaling? Oo, tuluyan na. Kung ganoon, pwede na rin akong tumakbo sa marathon? Tumawa ako. Kahit ano, pwede mo nang gawin, anak. Masayang tumawa si Emmy. Yehey! Paglaki ko, magiging doktor ako, tulad ni Dr. Reyes. Naging mainit ang dibdib ko sa mga salitang iyon. Ang bata na kailangang maghintay ng 2 taon na ang nakalipas, ngayon ay sinasabi na magiging doktor. Ang Pilipinas ay nagbigay sa akin at kay Emmy ng bagong buhay. Ang bansa na hindi ko alam kahit nakapaglakbay ako sa 10 bansa sa loob ng 15 taon. Ang bansa na nalaman ko dahil sa chance encounter sa isang doktor sa eroplano. At ngayon, ang bansa na naging pundasyon ng buhay ko. Masaya ako sa sandaling ito. Sa ilalim ng langit ng Manila, suot ang uniforme ng Philippine Airlines at kasama ang malusog kong anak. Mayroon pa ba akong hihilingin? Minsan, naiisip ko. Kung hindi ko nakilala si Dr. Reyes sa eroplano noong araw na iyon, kung hindi sinabi ni Emmy na gusto niyang pumunta sa Pilipinas para sa study tour. Naniniwala ako na tadhana ito. Tadhana ang pagkikita namin ni Emmy sa Pilipinas. At isa pa, hindi ko na iniisip na ang Amerika ang pinakamahusay dahil nalaman ko na napakaraming magagandang bansa sa mundo na hindi ko alam tulad ng Pilipinas. Pag-uwi ni Emmy mula sa eskwelahan, sinabi niya, Mama, chicken adobo daw ang lunch ngayon. Ang sarap-sarap. Ngumiti ako at sumagot, Ganoon ba? Mabuti naman. Kitang-kita ang night view ng Taguig mula sa bintana. Ang pulang ilaw ay nagbibigay kulay sa langit. Ang ganda. Dahan-dahan akong bumulong. Salamat, Pilipinas. Ito ang kwento ni Marisa Risa de Leon, ang American flight attendant
at ng kanyang anak. Ang katotohanan na natuklasan ng isang aviation expert na naglakbay sa 20 bansa sa loob ng 15 taon sa Pilipinas. Tung taong paghihintay sa Amerika, 3 araw lang sa Pilipinas, 1,004 lang ng halaga at 98% success rate. Tinanggal ni Risa ang uniforme ng American Airline at pinili ang Philippine Airlines. Ang anak niya, si Emmy, ay tumatakbo at nakikipaglaro sa mga kaibigan niya sa international school sa Taguig. Araw-araw siyang nakangiti, sinasabing masarap ang lunch sa Pilipinas. Ang kwentong ito ay hindi lang para ipahayag ang galing ng sistema ng kalusugan sa Pilipinas. Gusto naming ipakita na napakaraming bagay sa mundo na hindi natin alam na ang inakala nating normal ay hindi pala. Ayon sa statistics ng WHO, ang Pilipinas ay world-class sa accessibility to healthcare, success rate ng operasyon, at cost effectiveness. Daan-daang libong foreigner patient ang bumibisita sa Pilipinas taon-taon. Unti-unting dumarami ang mga tao na chance lang na natutuklasan ang Pilipinas tulad ni Risa, at marami sa kanila ang pinipiling manatili sa Pilipinas. Kung naging makabuluhan sa inyo ang video na ito, paki-subscribe at like po. Ang inyong interes ay magiging lakas namin sa paggawa ng mas magandang content. Magkita-kita tayo sa susunod na kwento. Salamat po. Ang mundo na tinitingnan niya mula sa himpapawid. May isang babae na inakala niyang nawala na ang lahat pagkatapos maglakbay sa 10 bansa sa loob ng 15 taon. Ang tunay na mahalaga ay hindi niya natagpuan sa mga skyscraper ng New York o sa disyerto ng Dubai. Ito ay natagpuan niya sa tahimik na pasilyo ng isang ospital sa Pilipinas kung saan nanginginig siyang humawak sa maliit na kamay ng kanyang anak. Ang mga convention at ang salitang pinakamahusay na pinaniniwalaan natin ay minsan nagpapaliit sa ating perspective. Ang resibo na mahigpit na hinawakan ni Risa ay hindi lang pagkakaiba sa halaga. Ito ay isang tahimik ngunit malinaw na sagot kung gaano karaming sinseridad ang tumutulong sa buhay at kinabukasan ng isang bata. Ang pinakamahusay na serbisyong medikal ay hindi lang matatagpuan sa cutting-edge technology o sa pinakamahal na halaga sa mundo. Ito ay matatagpuan sa mabilis na sistema na nagbigay ng pag-asa sa isang mag-ina na nasa bingit ng kawalan, sinasabing, ang operasyon ay pwedeng gawin sa loob ng 3 araw. Ito ay matatagpuan sa inosenteng boses ng bata na tumatawa, sinasabing, masarap ang lunch ngayon. At ito ay matatagpuan sa mainit na puso ng mga tao na ngumingiti, lampas sa language barrier, sinasabing, okay lang po kayo. Sa simula ng kwento, nagtanong kami, ang Amerika ba ang number 1? Ngayon na natapos nyo ang kwentong ito, ano ang nararamdaman nyo? Hindi na titingnan ni Risa ang mundo gamit ang measure na saan ang no. Dahil nalaman niya, sa sarili niyang karanasan, na sa iba't ibang bansa at kultura, may mga magagandang bagay at may tulong na pwedeng ibigay. 7:30 araw at 72 oras. Ang napakalaking pagkakaiba na iyon ay hindi lang nagbago sa kapalaran ng isang batang babae. Ito ay isang napakahalagang oras para matagpuan ng isang pamilya ang tunay na yaman at makapagsimula ng bagong buhay sa mga mata ni Emmy na ngumingiti. Sinasabing, paglaki ko, magiging doktor ako tulad ni Dr. Reyes. Mayroong magandang liwanag na nagniningning. Ang buhay na naligtas ay ngayon gustong tumulong sa iba. Ang buhay natin ay maaari ding magbago ng malaki dahil sa chance encounter sa isang taong katabi natin, sa eroplano o sa simpleng kabaitan. Sa kabila ng normal na buhay na inaakala mo, mayroon pang mas magandang mundo na naghihintay. Sana ay nagbigay ng kaunting init sa inyong puso ang kuwentong ito at nagbigay ng maliit na pag-asa para sa kinabukasan. Ito na po ang pagtatapos ng kuwento ngayon. Kung tumagos sa inyong puso ang kuwentong ito, paki-like at comment po ang inyong boses. At ang subscribe po ay imbitasyon para sa susunod na kuwento. Maraming salamat sa inyong pagbisita.